Shalom Aleichem. Shalom. Our Catholic Daily Gospel reading today is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 10 verses 1 to 12. Glory to you, Lord. After this, the Lord appointed 72 others, whom he sent ahead of him in fairs to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, peace to this household. If a peaceful person lives there, your peace will rest on him, but if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborers deserve his payment. Do not move from one house to another. Whatever town you enter, and they welcome you, eat what is set before you. Heal the sick in it and say to them, the kingdom of God is at hand for you. Whatever town you enter and they do not receive you, go out into the streets and say, the dust of your town that clings unto our feet, even that we shake off against you. Yet know this, the kingdom of God is at hand. I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, alam naman natin, ang original na unang tinawag ng Panginoon ay 12 mga alagad, yung apostles niya, yung disciples niya. Pag sinabi pa lang disciples ay ibig sabihin learner, yung mga natututo or mga estudyante na tawag na disciples. So ang apostles naman, ang kahulugan ng apostles ay isinugo, sent, being sent. So after noon ay nagsugo pa ang Panginoon ng 72. Sapagkat sabi niya, he said to them, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. And that is why sa ating simbahan, sa Catholic Church, mayroon tayong tinatawag na prayer for the vocation. Nananalangin tayo sa more vocation. Ang vocation na tinatawag is yung vocare, is yung tawag sa hindi pag-aasawa, yung single blessedness, sa pagiging religious, and then sa pag-aasawa, single blessed, yung being religious life, sa pagpapari. And then yung pag-aasawa is also a calling, tawag. Kaya nga kung may mga kalimitan na mga nag-aaral ng seminary ng pagkapari, ay hindi mo ma-expect na 100% na lahat ng mga pumapasok sa seminary ay talagang makakatuloy na magiging pari. Kasi sa haba ng kanilang formation, after mag-graduate sila ng college, ay
mag-undergo sila ng postulancy for 2 years. Yung postulancy, i-merge sila sa community, sa mga community. Then after that, after ng postulancy, ay kung sa tingin nila na parang confused sila, pwede sila humingi ng regency period sa kanilang kongregasyon na kinaaniban, whether kung sila ba ay diocesan or religious. So, after ng postulancy, yung tinatawag na so, tuloy-tuloy nakalimutan ko yung term. Hanggang sa magiging brother sila ng isang community or isang religious group. Kasi katulad sa amin dito, religious po yung kanilang congregation for servants of the divine providence. Novitiate. So brother, then after that, novitiate. Then after ng novitiate, mag-aaral sila ng theology and then philosophy. So, kailangan matapos pa nila yung 2 kurso maliban dun sa college, yung 5 years na college, kasi may pre-college, and then yung 4-year na college. So, bali 5 na yun. So, plus mag-aaral pa silang theology at saka ng philosophy. So, after that, ng novitiate, period ng novitiate, brother na sila, then papasok sila ng pagiging deacon kung if they think na tinatawag talaga silang Panginoon, maordinahan sila as deacon. So, yun yung process ng religious dito sa amin. Then, after that deacon, after 6 months after ordination sa pagiging deacon, ay may tinatawag na pwede uli kung sa tingin nila na they are still parang meron silang doubt kung talagang tinawag sila ng Panginoon during the period ng kanilang diaconate, ay pwede sila humingi ulit ng regency period bago sila magpa-ordain bilang pare. So, after nila ng regency period, lalabas sila, di ba? So, i-discern nila kung talagang tinawag ba ako talaga ng Panginoon sa pagiging pare. Kasi yun nga sinasabi ko sa inyo, vocation, vocari, kinoconnect natin sa Ebanghelyo ngayon na kung saan ang Panginoon ay naghirang ng 10, ng 12, then after that, He added another 72. And then, sa atin, yun nga, ang patuloy ang pagtawag ng Panginoon sa kanyang uwasan. Sapagkat sinasabi dito, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. So, yung deacon na yun, mga kapatid, ay i-discern niya uli kung talagang tinatawag siya ng Panginoon. So after ng regency period niya, at malakas sa loob niya, sa kanyang puso, na tinatawag siya ng Panginoon ng pagiging pare, saka lamang siya magpapa-ordain bilang pare. So bakit hindi sila nag-aasawa? Sapagkat ayon dito sa Biblia, mga kapatid, ang basihan natin sa Matthew chapter 19 verse 12, ang Panginoong Hesukristo mismo ang tumawag. Kasi sabi nga natin, there are different type of calling or vocation. Yung pag-aasawa, yung pagiging single blessed, or yung pagiging religious life. Sabi ito kasi sa Biblia, Panginoon, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi sa Matthew chapter 19 verse 12, sabi dito, some are incapable of marriage because they were born so, some because they were made so by others, some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Sabi niya, ito yung basihan natin, that is why ang mga pari natin sa pagpasok nila sa kanilang pagiging reliyoso sa buhay paglilingkod sa Panginoon in a full-time ministry, ay they renounce marriage for the sake of the kingdom of heaven. At ang sabi dito, karugtong, sabi ng Panginoon, whoever can accept this ought to accept it. Kaya nga, yung process ng pagpasok sa pagiging pari ay napakahaba. At sa period na yan, ay patuloy yung discernment ng isang
papasok sa pagpapari para i-discern kung talagang totoo ba siyang tinatawag ng Panginoon sa pagkapari. Ito yung basis natin kasi mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi. So, hindi natin sa Catholic Church, hindi natin pinagbabawal ang pag-asawa katulad ng pagpaparatang sa atin ng isang sekta, ng ibang mga sekta, na ang aral natin bilang mga Katoliko ay demonyo at ipinagbabawal natin ang pag-aasawa. Hindi po natin ipinagbabawal ang pag-aasawa sapagkat kung ipinagbabawal natin ang pag-aasawa, dapat wala tayong 7 sakramento, dapat 6 lang. Kung ipinagbabawal natin ang pag-aasawa, baka wala ng miyembro ang Catholic Church, mga kapatid. So ang basihan ng iba is gagamitin nila sa atin yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. So iba po yung konteksto nun, mga kapatid. May ipinatutungkulan si San Pablo roon sa sulat niya kay San Timoteo sa chapter 4, 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ang malinaw kung bakit hindi nag-aasawa ang mga pari, ang basihan natin ay mismo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Matthew chapter 19 verse 12. At kahit basahin din natin ang 1 Corinthians chapter 7 ay binanggit din ni St. Paul doon ang patungkol sa hindi pag-aasawa. As a matter of fact, kung titingnan natin yung mga alagad, out of the 12 ay isa lamang ay binanggit na may biyanan. At yan ay si San Pedro. During those times, nagkasakit ang biyanan ni San Pedro, kaya nalaman na may asawa siya sapagkat nagkasakit ang kanyang biyanan at pinapuntahan niya sa Panginoong Jesucristo at pinagaling ng Panginoong Jesucristo. But the Bible or the New Testament never mentioned kung buhay pa ba during those times ang asawa ni San Pedro. The rest of the apostles are not married, including our Lord Jesus Christ, including si St. Paul. Kaya nga, ang hindi pag-aasawa ay kusang loob na pagre-renounce ng mga sumusunod sa Panginoon for the sake of the kingdom. Yan yung sinasabi natin sa Matthew 19 verse 12 na some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven, whoever can accept this ought to accept it. Yan. So, yun yung reason, mga kapatid, na ang Panginoon, katulad dito sa Ebanghelyo, ay tumawag sa ng 72 pa para paunahin sa mga bayan na nais niyang puntahan. So, mga emisary niya, mga advance party baga, sabi dito. Then, so I am sending you like the lambs among wolves. Totoo talaga to, mga kapatid. Sapagkat ang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos ay para talagang mga lobo. Makikita naman natin kasaysayan ng mga unang alagad kung paano sila pinapatay, paano sila inusig. And then, carry no money, bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. If a peaceful person lives there, your feast will rest on him. But if not, it will return to you. Okay. Tuloy lang natin. Stay in the same house and eat, drink what is offered to you. For the laborers, yun, deserve his payment. Do not move about from one house to another. Di ba nung nakalipas na araw, ang Ebanghelyo ay binanggit na huwag daw sila magdala ng anuman, mga kapatid, at kainin kung ano yung iniaalay sa kanila. Kasi ang mga Hudyo, mga kapatid, sa mga Hudyo ay marami po silang ipinagbabawal na pagkain at ito'y magiging sanay na sila ay magiging marumi. Ayan, kung babasahin natin yung sa Old Testament, sa kautusan sa mga Hudyo, sa Leviticus chapter 11, makikita natin doon. Pero pagdating dito, sinasabi ng Panginoon sa kanya mga isinugo na kainin ninyo kung ano yung ibibigay nila sa inyo. Huwag na silang magtanong, kainin nila.
Kasi pati yung hayop na namatay sa bigti, bawal din yun, mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, kainin kung ano yung inihahandog sa kanila. Saying the same house, eat and drink what is offered to you, for the laborers deserve his payment. Do not move about from one house to another. So, yan. Cure the sick in it and say to them, the kingdom of God is at hand for you. So, ang pagsusugo, sa katulad ng sinasabi natin kanina, ang pagsusugo ay una, ang mga alagad, ang mga 72. Then tayo man din ay nagpapatuloy itong pagsusugo ng Panginoon sa atin, sa kapasalukuyan natin, kasi wala na yung alagad, wala na yung Panginoon. Hindi natin pwede sabihin, ang pagsusugo natin dapat nakakonect sa mga isinugo ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin pwede sabihin na nagbasa ako ng Bible, then itong part na ito ay nabasa ko at sinasabi ng Panginoon na isinusugo niya ako. Hindi ganun, mga kapatid. Ang pagsusugo sa atin is dapat nakakonekta sa mga isinugo ng Panginoong Hesukristo. Hindi pwede na katulad nung iba nating mga kababayan, iba nating mga kapwa Pilipino or mga tao na kapag nagbasa na sila ng Bible, sinasabi na isinugo daw sila ng Panginoon. Kaya nagtayo sila ng kanilang sariling sekta. Sa atin mga Katoliko, ang ating pagkasugo sa atin ay laging nakakonekta sa mga isinugo ng Panginoon. Hindi tayo hiwalay, hindi tayo putol. Ang pagkasugo, lalo na yung mga kaparian natin, yung sa religious, sabi ko sa inyo, sila, kapag mag-ordain tayo ng mga pari or deacon, is ang nag-ordain sa kanila, kung iti-trace back mo yung kanilang ordination, kung sino yung nag-ordain sa kanila at yung nag-ordain sa kanila, and so on and so forth, backward, ay matitrace nila sa pinakaumpisa magsisimula sa mga alagad, mga kapatid. Ganun sa ating sa simbahan. Hindi yun basta-basta na sinasabi mo na kapag basa ka na ng Bible, at yung tinatawag na term ng mga kapatid natin, mga separated brethren natin, nabasa ko itong part na ito at nagrema sa akin. Yung nagrema, yung term na nagrema is nabuhay sa akin. Parang Greek word na rema, nabuhay, nagrema, parang bigyang buhay sa akin yung word na yun. Kaya nangaral ako ngayon. Isinugo ako ng Panginoon. That is not the way the Lord is calling us. Ang ginagawa natin sa pagkatawag na sa atin ng Panginoon is we are responding to His call. Pero sabi ko nga sa inyo, yung pagkatawag sa atin, yung pagkasugo sa atin, always nakakonect sa mga isinugo ng Panginoon. Hindi hiwalay. Ang atin, lalo na tayo sa kasalukuyan, ang pagkasugo sa atin is through our baptism. Through our baptism, nagkaroon tayo ng nag-share tayo or nag-share tayo doon sa threefold mission ng Panginoon, yung pagiging pari, hari at propeta. At yung mga kaparian natin, sabi ko nga sa inyo, kapag ititrace natin yung pagkasugo sa kanila, it will connect to the very apostles, mga kapatid. Kasi yung mga nag-ordain sa kanila, backward nag-ordain, matitrace ko sino yung mga nag-ordain sa kanila. At yun ay matitrace back up to the very apostles. Hindi tayo, sa Catholic Church, hindi pwede yung, sinugo ako ng Panginoon. Hindi ganun. Yun itong sinasabi ko nga sa inyo na i-share itong yung example na binabanggit ko nga is nabanggit ko na ito. Di ba kung naka-attend kayo ng Easter Vigil? Sa Easter Vigil,
ang nakasinding kandila lamang ay ang Paschal candle, di ba? Ito yung mga halimbawa, mga kapatid, ng how paano lumaganap ang Catholic Church at paano baga ito yung parang process ng pagkasugo. Ito, di ba pagsindi sa Easter Vigil, magsisindi tayo ng kandila from the Paschal candle alone. Yung magsisindi from the Paschal candle, then ipapasa itong liwanag ng Paschal candle to the rest of the community gatherers. Hindi ka pwede magsindi na sarili mong kandila. Sasabihin mo, ano ba naman yan? Pwede naman magsindi rito. Meron naman ako ditong lighter or posporo. Bakit kinakailangan pa doon manggagaling? Ganyan yung process ng paglaganap ng pananampalataya natin, mga kapatid. Yung pagsusugo sa atin ay magmumula doon sa nagsugo sa Panginoong Jesucristo, down doon sa mga isinugo hanggang sa kasalukuyan. May connection, unbroken link. Hindi kanya-kanya, mga kapatid. Okay. Pero whatever town you enter and they do not receive, you go out into the street and say, the dust of your town that clings to our feet, even that we shake off against you. Yet know this, the kingdom of God is at hand. I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town. So it is a warning. To shake the dust off is a warning. At nag-quote ang Panginoong Hesukristo ng reference kung ano ang nangyari sa Sodoma. So, marami po ang nag-aaral na kahit mga scientists na itong Sodom really exists, mga kapatid. So ibig sabihin na time will come during the judgment day dahilan sa hindi natin pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi dito na reference ng Panginoon na kung gaano, di ba? Ano yung marami mga references ginagamit ng Panginoon, di ba? Yung kay Jonah, di ba? Kay Jonah, ginamit niya rin yung na reference, binanggit din ng Panginoong Jesucristo yon. Yung kay Moses, yung kung paano itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, Numbers 21, verse 4 to 9. And then binanggit niya ito dun sa John chapter 3, verse 14. And then ito naman, binanggit din ng Panginoon, yet know this, that the kingdom of God is at hand. And then, I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town. So, ibig sabihin, na pagdating ng araw, sa pag-refuse natin, sa pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid, sabi niya, it will be more tolerable than for Sodom on that day than for that town. Try to imagine. Alam naman natin, sabi ko nga sa inyo, na yung reference about Sodom and Gomorrah is real. Ito'y pinag-aralan ng mga siyentipiko that Sodom and Gomorrah indeed is real and existed. Na kung saan, babalikan natin doon, na itong Sodom at Gomorrah ay tinupok ng apoy ng asupre sapagkat ang bayang yaon ay hindi tinanggap ang mga isinugo na anghel ng Panginoon. Kaya nga iniligtas na lang yung pamilya ni Lot. Iniligtas yung asawa ni Lot ay lumingon at naging poste ng asin, asupre. Nasunog. Dahilan sa lumingon siya kung ano yung nangyari sa Sodom at Gomorrah at nasunog, natupok yung asawa ni Lot. At si Lot lamang nakaligtas ang kanyang dalawang anak. Tama ba recollection ko? Balikan niyo yan. So, ibig sabihin, once the Lord quoted ng mga references kung ano yung mangyayari, pagdating ng araw, on the judgment day,
ito'y babala, mabigat na babala ng Panginoon na pagdating ng pag-judgment day, sabi niya, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town na hindi tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Let us remember na yung pagbabargain ni Abraham, di ba? Kasi doon nakatira yung kanyang pamangkin na si Lot sa Sodom. Kasi nung nagpili sila, nag-away-away yung mga tauhan nila doon sa Genesis 14 ni Lot at saka ni Abraham. So si Abraham, sabi niya, para hindi mag-away-away sila, pinapili niya ng lugar si Lot. At ang pinili ni Lot ay ang plain of Sodom. At yung mga tao doon sa Sodom and Gomorrah ay hindi ang kanilang pamumuhay ay salungat sa kung ano yung nais ng Diyos. Kaya nga yung term na sodomy. I-search nyo sa Google, sodomy. So, yung hindi yun. Talaga matindi na kaparusahan pagdating ng araw. If we are living in sodomy, yan. Sodomite. Ayun, kapag makarinig ka ng ganun, sodomite, sodomy, that is sodomy. That is sodomy. Yan. Pag sinabi ng simony, yan, iba naman yun, simony, that is simony. Halimbawa, mga religious, kaya nga ang simony naman is, halimbawa, yung isang blessed items. Kaya nga, nung nakalipas ng mga araw, nakipagtalo ako dun sa, hindi naman talo na nag-aaway, kundi yung, ay, blessed na to, brother. Sabi ko, ang blessed na mga sacramentals, ay bawal na po ibenta, kasi that will be called as simony. Yan. Pero kapag makarinig ka naman ng sodomy or sodomite, yan, ibig sabihin, na-refer sa doon sa Sodoma at Gomorrah, at ang mga tao doon ay mga namumuhay sa sodomy na tinatawag. That is why, kung babasahin natin dito sa Genesis chapter 18, makikita natin dito paano nag-mediate, paano nag-intercede si Abraham for the people of Sodoma. Since nawala silang nakita from the higher number down to 5, hanggang sa pamilya na lang pala ni Lot ang nananalig sa Diyos. So pinapunta ng Panginoon yung kanyang mga emisary, ang kanyang mga anghel doon para paalisin si Lot doon sa Sodoma. At yun nga, umalis nga sila, pero makikita natin na yung sabi dito sa Genesis chapter 19 verse 15, as the dawn was breaking on, the angels urged Lot on, saying, on your way, take with you your wife and your 2 daughters who are here on you will be swept away in the punishment of the city. When he hesitated, the man by the Lord's mercy seized his hand and the hands of his wife and his 2 daughters and led them to safety outside the city. Verse 17, as soon as they had been brought outside, he was told, flee for your life. Don't look back or stop anywhere on the plain. Get up to the hills at once, or you will be swept away. Oh no, my Lord, replied Lot. You have already thought enough of your servant to do me the great kindness of intervening to save my life. But I cannot flee to the hills to keep the disaster from overtaking me, and so I shall die. Look, this town ahead is near enough to escape to. It's only a small place. Let me flee there. It is a small place, isn't it? That my life may be saved. Well then, replied, I will also grant you the favor you now ask. I will not overthrow the town you speak of. Hurry, escape there. I cannot do anything until you arrive there. That is why the town is called Zoar. The sun was just rising over the earth as Lot arrived in Zoar. At the same time, the Lord rained down sulfurous fire upon Sodom and Gomorrah,
from the Lord out of heaven. He overthrew those cities and the whole plain, together with the inhabitants of the cities and the produce of the soil. But Lot's wife looked back, and she was turned into a pillar of salt. So ito yung nangyari sa Sodom at Gomorrah. Ito yung reference na minimension ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon about the Judgment Day is not a joke, mga kapatid. Is not a joke. Na mabigat na pag binabanggit ng Panginoong Hesukristo yung mga reference na yun, ang judgment na darating sa atin is not a joke. Ibig sabihin, ito ay totoo. That is why we in the Catholic Church, we continuously and repeating it over and over again every time na mag-celebrate tayo ng banal na misa, di ba? Doon sa credo natin, doon sa 12 articles of faith natin. He will come again to judge the living and the dead. Di ba? Nasa last part ng credo natin, ng I believe natin, ng mga Katoliko, lagi yan inuulit-ulit. He will come again to judge the living and the dead. So, ibig sabihin, it is not a joke at itong Sodom at Gomorrah, sinasabi ko nga sa inyo, scientifically at yung mga archaeologists ay na-found out nila na it really happens. It really exists, mga kapatid, ang Sodom and Gomorrah. Good morning po. Good morning, yes. Good morning. Na nag-i-exist talaga, mga kapatid. Ibig sabihin, kung mag-quote ang Panginoon ng reference of what happened noong una, ay talagang ito ay mangyayari. Hindi siya nagbibiro. That is why we, in the Catholic Church, we keep repeating and declaring it every time magkaroon tayo ng mga Sunday Masses. Ipinapahayag natin that the Lord will come again to judge the living and the dead. Kasi sinasabi sa banal na kasulatan, yan, napakalinaw naman yan, mga kapatid. Actually, binanggit din natin yan kahapon. Kasi ang Ebanghelyo kahapon, na hindi rin tinanggap ang Panginoon sa isang bayan ng Samaria. Yan, binanggit din natin kahapon. And then, makikita naman natin yan dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Uulitin natin ulit. Di ba? Na pagdating ng araw, mga kapatid, tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoong Hesukristo. Babalik ang Panginoong Hesukristo. 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Titus chapter 2 verse 13. Di ba? Binabanggit din yun. Every after na dasalin yung panalangin, idasalin natin ang panalangin, tinuro sa atin ang ating katawagligtas. Then after natin dasalin doon, may part na pinipray ng pare, yung Titus chapter 2 verse 13, as we wait in joyful hope. Binabanggit yan, di ba? Ito sinasabi sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid, napakalinaw. So ibig sabihin, totoo at bawalang araw haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Of course, ang sasabihin natin, matagal pa naman yun. Di pa, tagal-tagal na yun, di pa rin nangyayari. Di ba? Yun yung iyan natin kagad, isasagot natin kagad. Ito sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. Sabi rito, samantalang, ito inirecite ng pare ito after ng ama namin, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaninglingan. So, babalik ang Panginoon to judge us. Matthew chapter 25, di ba? Lagi natin inuulit-ulit ito. Sana memorize nyo na sa mga nakapagsusubaybay. Matthew 25, 31 to 46, mga kapatid. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ayun nga ang sasabihin natin, ang tagal-tagal pa noon.
Tagal-tagal pa nun, tagal-tagal na pinangangaral yan, hindi pa rin nangyayari. Pero hindi nga nangyayari. Okay, let us suppose, tayo hindi natin maabutan yung muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Hindi natin maabutan yung makikita natin yung sinasabi dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Sabi dito, hindi natin ito masaksihan. Okay, let us suppose so. Sabi dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga. Amen. Okay? Verse 7, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi, magkagayon nga. Amen. So, babalik ang Panginoon sa Kristo, iiyak ang lahat ng lipi. And then doon sa 1 Thessalonians chapter 4, di ba? Binanggit doon, in the shouts of archangel, the shout of the archangel, sa pagtunog ng trompeta, babalik ang Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, sasabihin natin, matagal pa yun. Kaya nga, matagal pa nga. Pero, sabi nga natin lagi, di ba, sa Hebrew 9:27, after this, we have to face the judgment of the Lord. Are we sure? Bukas, buhay pa ba tayo? Buhay, are you sure you are still alive tomorrow? Di ba mga kapatid? We are not sure. Are we sure we are still alive mamaya? We are not sure. At kapag tinawag ka na ng Panginoon, handa ka ba sa pagharap sa Kanya? Are you sure? Are you sure? You are not sure. Okay, sabi dito sa Luke chapter 12, mga kapatid, ito sabi dito, ito yung sinasabi natin na hindi natin pwede panghawakan, matagal pa yun. Okay na muna mamungay sa kasalanan. Kasi matagal pa naman yun, tagal-tagal na yung sinabi ng Panginoon. Yun ang sinasabi natin. Matagal pa. Pero yung sinasabi natin, matagal pa yung second or final coming ng Panginoon. But are we sure we are still alive mamaya? Bukas? Makalawa? No, we are not, mga kapatid. Because our life is in the hands of the Lord. Sabi dito sa Luke chapter 12, verse 13 to the following. Sinabi kay Jesus sa isa sa mga naroon, Guro, iniutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ako? Sino nilagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ng aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin. Habang buhay, kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Sounds familiar, di ba? Nababasa natin sa mga jerseys. Okay? Sino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Verse 21, ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So you see, hindi natin pwede maglalagay. We have everything. Ang tagal pa ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa mayaman? Hangal. Sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta yung inihanda mo para sa sarili mo? So, mga kapatid, hindi natin pwede sabihin, matagal pa naman yun. Kahit ako rin, di ba? Every time na sa banal na misa, kasi member din ako ng choir, mga kapatid Kapag kinakanta yung part na let us proclaim the mystery of our faith,
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Of course, lagi ko naalaala yun. Ang tagal pa yun. Pero yun nga, lagi dapat na mag-motivate sa atin to live a holy life, to strive to live a holy life is because hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon at hindi natin alam kung bukas or mamaya makalawa ay buhay pa tayo. Sapagkat sa pagharap natin sa Panginoon, yung sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, aharap tayo sa hukuman ng Panginoon at tatanggap na ang kaukulang ganti, mabuti man umasama ang ating mga ginawa. Yan mga kapatid, hindi pwede na sa sampalataya ka lang and you are doing nothing. Mga kapatid. So that is why, itong ebanghelyo ngayon nagpapakita na sinasabi ng Panginoon, kinote ng Panginoon ang Sodom because ipinapakita niya na yung reality of Judgment Day, mga kapatid. Kinote ng Panginoon, babala para sa ating lahat na kung ano yung nangyari sa Sodoma at Gomora ay maaari ring mangyayari sa atin kung hindi natin siya tatanggapin sa ating buhay. Hindi, sabi ko nga sa inyo, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagpipilit na tanggapin natin siya. Binibigyan niya tayo ng kalayaan. Hindi tayo sinasabihan ng Panginoon, convert, accept me or die. No, the Lord will say, sige. Ang sabi doon sa Revelation chapter 3 verse 20, and I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come with him and dine with him, and he with me. Kumakatok until now ay kumakatok ang Panginoong Jesucristo sa puso, sa pintuan ng ating mga puso, sa pintuan ng ating mga buhay. Hindi niya ipinipilit yung sarili niya. Binibigyan niya tayo ng kalayaan. That is why He is knocking at the door. At sabi ko nga previously, na lagi ko inuulit-ulit, na itong pinto daw na ito, narinig ko lang din ito, which is correct, na ang pinto na ito, ang doorknob nito ay nasa loob at wala itong doorknob sa labas. It is a deadlock na doorknob. Na ang maari lamang makapagbukas ay ang tao na nasa loob at hindi pwede pilitin ng tao sa labas na buksan ito para makapasok siya, kundi ang may karapatan lamang magbukas sa kanya ay yung nasa tao sa loob. That is why the Lord is knocking at the door of your heart right now. The Lord is knocking at your heart today. Sabi sa banal na kasulatan, di ba? Today, when you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Yeah. Narinig niyo ba yung kanta ni Paride Aguilar? Meron akong kaibigan. Diba? Meron siya kahit saan. Yung kanta na yun, mga kapatid. So, yan lang mga kapatid. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kung gaano ka-reality, kinote niya yung reference yung Sodoma at Gomora, na kung gaano ka totoo yung nangyari sa Sodoma, at yan naman ay napatunayan ng mga archaeologists at mga siyensya na ang Sodoma at Gomora really exist, is ibig sabihin lang na totoo rin ang sinabi ng Panginoon. It is more tolerable for that Sodom and Gomorrah than for that town na hindi tumanggap sa Kanya. So, maybe that is by now, mga kapatid. Nawa ay i-consider natin na buksan ang ating puso sa ating Panginoong Kristo. May the Lord bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. So, shalom that is by now, and may God bless us all, mga kapatid. Thank you sa mga nag-like at sa mga
nag-tap ng screen, or even those mga taong hindi man nag-tap ng screen, yet they considered to listen to us. And the Lord of mercy, the Lord of justice ay ang bigyan tayo ng habag at awa at bigyan tayo ng ang kanyang katarungan naway sumaatin. Amen.